Eto mga sangkay, meron daw pong inamin si PBBM tungkol kay Vice President Sara Duterte. At ito, pag-usapan po natin. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at ito pag-usapan po natin itong matinding revelasyon ngayon ng ating Pangulo tungkol dito kay Sara. Okay? Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ito nga po yung ganap mga sangkay, no? Si PBBM daw po ay may matinding inamin. Eto, tingnan po natin ang balitang to mga sangkay. Nangangamba raw si Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad na maging presidente si VP Sara Duterte. At live po mula sa Malacanang, una sa balita, Mobile Journal, Julie Baizan. Julie, bakit nga ba nangangamba ang Pangulo? Okay, so nangangamba, ibig sabihin, nag-aalala ang Pangulo kung sakaling manalong Pangulo si VP Sara. Ngayon nga po, itong si Sara Duterte, nangunguna pa rin mga sangkay. At alam nyo, kailangan niya makasurvive. Kung gusto niyang maging presidente siya sa 2028, kailangan maitawid niya ang taong ito. Kasi alam nyo guys, sa ang bakbakan po talaga, eto, last year ko pa ito sinasabi, 2025. Sabi ko nga, ang 2026, ito po ay crucial sa magkabilaang kampo. Kay PBBM at sa side naman ng mga Duterte. Kung sino sino yung tatayo dyan up to 2027, yun ang maglilid hanggang sa 2028. Kung halimbawa, mga sangkay, hindi maitawid ni VP Sara ang 2028, doon delikado, mga sangkay, may impeachment. Kailangan niya maitawid yung impeachment. May maraming mga sa side naman nila PBBM, may mga binabatong propaganda laban sa kanila. Kailangan din nila itong maitawid. At ang isa sa pinangangambahan din ni PBBM kung maging presidente itong si Sara, baka din kasi maghigante. 'Di ba? Yun nga ang naiisip din ng iba na delikado to si Sara may presidente, baka mamaya wala nang ibang gawin daw kundi maghiganti na lang. Bok pangamba raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa baka raw baliktarin ni Vice President Sara Duterte yung mga programa at reforma ng kanyang administrasyon kapag siya naging Pangulo sa 2028. Pero hindi raw siya nagsisisi na naging running mate niya si VP Sara noong 2022 elections. Gayunman, sinabi ni PBBM na hindi rin daw niya nakikita ang pagkakamali yung unity team. Sinabi nga yan ng Pangulo sa panayam niya sa kanya sa Bloomberg Television. Bukod sa press briefing naman ng Malacanang, ipinunto ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga pagkakaiba na raw ngayon sina PBBM at si VP Sara. Una raw dyan, pinaglalaban ni PBBM yung karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Pangalawa, nagtatrabaho raw ang Pangulo at hindi nagbabakasyon. Pangatlo, hindi rin daw siya naninira o nagbabanta sa buhay ng tao. At pang-apat, pinapanagot daw ni PBBM yung mga dapat managot sa iba't ibang issue gaya nga ng flood control scandals. Bok sa usapin naman ng succession, mahalagang nabanggit na napipintong humarap sa impeachment trial si VP Sara. At sakaling ang makonvict siya, posibleng pagbawalan siyang tumakbo ulit sa eleksyon sa hinaharap. Bok. Yun yung mabigat mga sangkay kung makukonvict si Sara Duterte sa impeachment complaint na ito. Kaya nga, kailangan maitawid dito ni Sara dahil kung hindi, masisira ang matagal ng pangarap ng mga DDS na maupo si Sara Duterte bilang Pangulo. Masisira po yun mga sangkay kasi siyempre, alam nyo, kahit naman pumalit si Baste, iba pa rin yung Sara na iniisip nila na maging presidente. 'Di ba? Si Baste masyado pa pong bata para maging pangulo. So ngayon, mga sangkay, yun yung malaking problema ni Sara Duterte ngayon. Pero pinoproblema din po ni Pangulong Marcos si Sara Duterte. Kasi nga po, lumabas nga po sa bagong survey ngayon na nangunguna pa rin po ng medyo malayo pa rin mga sangkay na agwat.
kay Leni Robredo itong si Sara Duterte. At baka pag nag-eleksyon, baka nga mas tumaas pa mga sangkay kasi grabe yung Mindanao eh. Halos masero lahat ng mga katunggali ni VP Sara. Ngayon ngayon pa lang sa survey, halos kulang na lang, lagyan ng zero eh. Kasi halos lahat ng mga taga Mindanao pabor dito sa kay Sara Duterte kahit binato na po ng kung ano-ano mga aligasyon, no? Ganong katibay. Mga sangkay at hindi naman po tayo diyan, hindi naman po tayo tanga-tanga diyan. Yung iba kasi, 'di ba, tinatanong nila na bakit ganoon yung mga sa survey na yan, bakit malakas pa rin si Sara ganito. Ano magagawa natin? Yun nga ang lumalabas. Kahit nga tayo gustuhin man natin, ayaw natin na makita yung ganong klaseng survey, lumalabas pa rin po talaga siya. No? Pero yun nga po, nangangamba si PBBM. Pag nanalo daw po ito si Sara, baka yung mga pulisiya na ginawa po niya, baliktarin. Halimbawa, yung stand natin sa West Philippine Sea. Pwedeng magbago yun. Pwedeng baliktarin ni VP Sara kasi sabi ni PBBM, baka baliktarin, di ba? Pwedeng sabihin ni VP Sara na, hindi, simula ngayon, pwede na ulit maglayag yung mga ganito, mga Chinese dyan sa ating teritoryo. Di ba? Tapos ang mangyayari, magpapatay na naman ng mga infrastruktura yung mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Yun lang, mga sangkay. Pero Bok, sa latest survey ng Pulse Asia, ito lamang Mayo ito. Nangunguna pa rin si VP Sara. Anong reaksyon dito ng palasyo? Yes, Bok, sa Pulse Asia survey nga na kinomisyon ng Strat-based group, 51% yung nagsabing iboboto pa rin nila si VP Sara sa pagkapangulo kung ngayon idaraos yung eleksyon. 41% naman yung nakuha ni Naga City Mayor Leni Robredo na Pero umaakyat si Leni, no? nauna nang nagsabi na hindi raw siya tatakbo. Nanghinga naman ng reaksyon ng palasyo tungkol dito. Matipid yung naging sagot ni Jose Castro. Ang sabi niya si VP Sara daw yung dapat tanungin tungkol dito. Bok. Okay, may tugon na ba si VP Sara naman dun sa pahayag ng Pangulo? Sa ngayon, wala pang pahayag si VP Sara, no? Pero Bok, ang rumesbak para sa kanya, yung kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Hirit niya, imbis na problemahin daw ni PBBM kung sino yung mga pwedeng bumura sa kanyang legacy. Ang mas malaking tanong kung may legacy nga daw ba na matatawag ang Pangulo. Ang buwelta naman dyan ni Jose Castro, wala raw alam si Congressman Duterte sa mga tagumpay ng administrasyon. Pakinggan natin yung pahayag ni Jose Castro. Mas maganda po sana manood siya ng press briefing, mga news, mainstream, state-owned media. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, Ayun lang. hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon. Ang tindi ng Okay, bawi, may iba tayo no? ng konti. Meron tayong ngayong bisita. May Okay, so ayan, mga sangkay, anong tingin nyo dyan? Kasi nangangamba daw yung presidente natin kay VP Sara kung mananalo po siya sa pagkapangulo sa 2028. Ito po yung inamin ng ating presidente. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.